Kahit nga ako nagmumotor, pag ako'y nagbabiyahe, tapos madilim, meron pong liwanag yung motor. Pero kahit anong liwanag, kapag talagang pusikit, talagang ang maliliwanagan lang yung dinadaanan mo, yung kapaligiran mo, madilim. Continue. Na sinasabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad na maging handa na sindi yung ilawan. Bakit? Kasi ng mga panahon na yun, dahil wala pang teknolohiya, wala pang advanced technology, kapag ang kanilang mga Panginoon or amo, boss ay maglalakbay patungo o mula doon sa malayong dako pabalik, sila ng mga alipin ay dapat na naghihintay, nag-aabang. Hindi kagaya ngayon na mayroon ng teknolohiya, text mo na lang, chat mo na lang, ganitong oras kami darating. So nasusubaybayan, namomonitor natin yung pagdating ng mga taong ating hinihintay o inaasahan. Kaya hindi tayo maghihintay ng matagal. At habang tayo naghihintay, may mga ginagawa pa tayo, binabudget natin yung oras. Pwede natin sabihin ng mamaya pa naman siya darating, pwede pa ako maglaba, pwede pa ako magluto, pwede pa ako maglinis, pwede pa akong gumawa ng ganito. Hindi kagaya noon na talagang mag-aabang at mag-aantay sila. May mga tower pa nga daw yun eh. Tapos nakasindi yung kanilang ilaw, liwanag, para dumating man yung kanilang hinihintay. At sila abutang gising, meron silang reward. Kapag inabutan daw tulog, may parusa eh. May hagupit, di ba? So, inihahalin tulad ito ng ating Panginoon sa pagdating ng anak ng tao sa ating kapanahunan. Na dapat tayo laging handa sa kanyang pagdating. At sa atin pong pagbasa ay may tinutukoy pang ang kasalan, di ba? Okasyon ito eh. Di ba? So, mayroong kasalan. At walang ibang kasalang magaganap ay yung pagdating ng ating Panginoong Yesus para pakasalan ang kanyang iglesia, ang kanyang mananampalataya. Ang kasalang tinutukoy dito ay ang pagdating ng ating Panginoon sapagkat siya ang lalaki kakasal at ang babaeng pakakasalan naman ay ang mga mananampalataya. Kaya nga sinasabing mapalad ang alipin na abutang magbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Ito yung pinakasusing talata sa atin pong pagbasa. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Ano ba yung ilawan na tinutukoy? Eh di yung liwanag. Maaaring ito yung may kaugnayan sa Espiritu Santo, sa ating buhay, na dapat nagnining ng nagliliwanag. Maaaring salitan din ng Diyos sapagkat ito'y tinutukoy sa Biblia na ito'y tanglaw. Ang salita mo'y tanglaw sa aking mga landas. So, maaaring tumutukoy sa salita ng Diyos yung ilawan na dapat nating pinagniningas na nagliliwanag sapagkat ito yung gabay, ito yung tanglaw para sa ating lahat ng hahakbangan, lalakaran, hindi tayo matitisod. Hindi kagaya ngayon, may mga ilaw na ang poste. Di ba? Kahit nga ako nagmumotor, pag ako'y nagbabiyahe, tapos madilim, meron pong liwanag yung motor. Pero kahit anong liwanag, kapag talagang pusikit, talagang ang maliliwanagan lang yung dinadaanan mo, yung kapaligiran mo, madilim. So hindi mo alam kung ano yung nasa paligid mo, sa kaliwat kanan mo. Batid ni Jesus na sandaling panahon na lamang niyang makakasama sa lupa ang mga alagad. Dahil dito, wala siyang pinalalagpas na pagkakataon upang turuan sila tungkol sa kaharian ng Diyos at may tumpak sa kanilang mga maling pag-iisip at gawi at may handa sa kanilang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Papansinin po ninyo ng mga nakakaraang gospel, ang mga alagad talaga medyo baluktot, taliwas yung kanilang isipan, di ba? Medyo yung kanilang pag-iisip at gawi ay hindi naka-align, hindi naka-release sa gustong mangyari ng ating Panginoong Hesus sapagkat pinag-aagawan po nila yung kaliwa at kanan ng ating Panginoong Hesus. Nung malaman nyo nung 10, nagalit yung dalawa. Nagalit sa dalawa yung 10 sapagkat sila man interesado din doon sa kaliwa at sa kanan ng ating Panginoon. So, yung kanilang isip, yung kanilang panuntunan, yung kanilang prinsipyo, medyo taliwas doon sa gusto at kalooban ng ating Panginoon. Kaya hindi po pinapalagpas ng ating Panginoon na sila'y turuan kapag sila ay nagkakasama-sama, kapag sila ay nasa tagong lugar, sa ilang na lugar. Pinaaalalahanan sila, tinuturuan sila patungkol sa kaharian ng Diyos na maitama yung kanilang mga maling pag-iisip at maihanda saan? Sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Thank you, God, for everything.